of changing one's mind. Ayan. May pagbabago na po ng isip. Next po, in its fullest sense, it's a term of complete change o lubusang pagbabago. Ayan. Kailangan po nasa turning around 180 degrees po tayo. So, kung nakaharap ka dito sa kasalanan mo, kailangan tatalikod ka na. Ayan, tatalikod ka, talikuran mo yung kasalanan mo. Pag nakaharap ka na dito, nakikita mo pa yung kasalanan mo? Siyempre, hindi na po. So, once na nakaharap ka na dito, diretso lang lakad mo. Diretso, focus lang tayo sa ating Panginoon. Ayan. At sabi po sa Matthew 3:2, ayan, repent for the kingdom of heaven is near. Ayan. Sabi po sa Tagalog, ganito ang... Magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ayan. Sabi rin po sa Acts 3:19, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. May Tagalog ba tayo? Wala, ayan. So lahat ng tao po ba ay sinner? Amen. So lahat po ng tao ay makasalanan. Di ba po ayon sa Book of Romans, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po ang lahat ay paparusahan. At ang tanging pag-asa lang para tayo ay mapatawad ng Diyos ay sa pamamagitan ng true repentance. So hindi lang basta nalungkot o kaya kundi may pagbabago sa pamamagitan ng pag-amin kay Jesus at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas. So napaka-importante po, no? Maraming gustong tagapagligtas si Kristo, pero ayaw naman siyang gawing Panginoon. Kumbaga sinasabi mo na, ayoko na sa kasalanan. Pero nakaharap ka pa rin sa kasalanan. Hindi mo tinatalikuran yung mga kasalanan na ikinalulungkot ng ating Panginoon. Dahil kapag tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo at tagapagligtas na, siya dapat ang masunod sa buhay mo. Kumbaga kapag nakaharap ka na sa Panginoon, kahit dadapa-dapa ka man, kahit nahihirapan ka man, tuloy pa rin ang pagsunod sa ating Panginoon. Kumbaga, minsan, Lord pa tayo, pero hindi naman natin sinusunod yung kalooban ng Panginoon at puro tayo reklamo. Lord, hirap na ako. Ano ba yung gusto mo? Minsan nasisisi pa natin ng Panginoon. Pero bakit hindi kaya tayo mag-focus sa Panginoon at maalamin kung ano nga ba yung nais at kalooban niya sa buhay mo? Sabi nga po, nahihirapan tayo, pero siya mismo ang nagsabi, magagawa mo dahil sa grasya at tulong niya. Hindi po sa lakas mo, hindi rin sa galing mo o talino mo, sa tulong at grasya lang ng ating Panginoon. Ang repentance ay hindi lang po para sa isang tao na hindi pa kumilala kay Jesus. So hindi lang po ito para sa mga baguhan. Para din po ito sa mga matatagal na sa pananampalataya. Minsan turo tayo ng turo na magbago na, magrepent, pero baka hindi po natin namamalayan tayo na mismo yung kailangan humingi ng tawad. Akala ng iba kapag matagal ka na kay Kristo, okay na ang lahat, parang smooth na yung buhay. Pero tandaan po natin, mas matindi po yung battle na kinakaharap po nila. At alam niyo po ba, even ang mighty men of God in the Bible ay nakaranas din ng pagbagsak. At sa pagbagsak sa kanilang pananampalataya. Kahit gaano pa sila katindi na naglilingkod sa Diyos, ay dumating pa rin sa point na kanilang buhay na sila ay nadapa at nagkamali. So, hindi po nangangahulugan na, sila nga nasa Bible na yan nagkakamali. Hindi po. Itinala po ito sa Bible upang mag-ingat po tayo at hindi sila gayahin. Matuto tayo sa salita ng Diyos at mga pangako niya. So, kahit gaano sila kainit sa umpisa, dumadating yung pagkakataon na nabibigo nila ang Diyos. Ayan. Meron po tayo ditong ilang naitala sa Bible na naka-experience ng pagbagsak. Una po dito, si David.
Ayan. Si David po ay one of the great king of Israel. Ayan, hari po yan. He defeated Goliath. Ayan, alam po natin yung kwento, no? Natalo ni David si Goliath. He was faithful to God and King Saul. Kumbaga, tapat siya sa Diyos. Ito yung nagiging dahilan kung bakit siya nagtatagumpay. And yet, he committed sin. Adultery and murder. Ayan. Pangalawa po, Pangalawa po, si Samson. He was dedicated to God. Inihandog niya ang kanyang buhay. Ayan. And yet, he placed temptation. And became womanizer. Ayan. Sino pa po? Sino pa? Ayan. Nauna yung slide ko Si Job. Ayan. Si Job po ay was faithful in the eyes of God. Sabi po ng Bible, wala siyang katulad sa daigdig. Tapat siya at hindi gumagawa ng masama. He even worshiped God in the midst of distress and devastation. Ayan, nagpupuri pa rin siya sa Lord. Pero he went bankrupt and started complaining to God. Dumating na parang nagre-reklamo na siya dahil nahihirapan na siya. He desired death. And God rebuked Job. Sabi ng Panginoon, no, dahil nahihirapan ka lang, gusto mo nang mamatay? Ayan. At last po, si Peter. One of the 12 disciples of Jesus, and yet, he denied Jesus 3 times. These mighty men of God were on fire and dedicated to God. Pero po, sa kabila ng yon, lahat ng yon, nagawa pa rin nilang magkamali. Sumablay pa din po sila. At sa kahit gaano pa kalaki ang nagawa nilang kasalanan, ito po yung maganda. Sila ay pinatawad ng Diyos dahil sila ay umamin at nagsisi. Ayan. Yun po yung problema, no? Minsan, nagsisisi naman tayo, pero hindi po natin inaamin yung mga sablay natin. Hindi po natin inaamin sa Lord yung mga pagkakamali natin. Kumbaga, sorry tayo ng sorry Lord. Pero hindi mo mismo inaamin ano ba yung mali. Ayan. Maybe dumating din tayo sa ganoong sitwasyon ng buhay na mainit sa umpisa, pero bumabagsak at nagkakamali pa rin. Iba-iba man po yung antas natin sa buhay. Baka kaya nandito ka ngayon kasi may dapat kang aminin at dapat kang pagsisihan. Pero patuloy ka pa rin sa buhay mo na alam mong may mali. Ayan. Kaya hindi po nangyayari ang tunay na pagbabago. Ayan. Itong mga taong ito, ikaw at ako ay nagpapakita na kailangan natin ang ating Diyos araw-araw sa buhay natin. Amen. Hindi lang sa panahon na may problema ka, hindi lang sa panahon na nahihirapan ka. Dapat kahit masaya ka, kahit nasasarapan ka o masarap ang buhay mo, kailangan mo pa rin ang Diyos. Amen. Bumagsak po ito mga mighty men of Jesus sa panahong nasa magandang kalagayan sila, especially po si Samson at David. Kaya kapag po nakakaranas tayo ng kasiyahan, huwag pa rin po tayong makalimot sa ating Panginoong Hesus. Na kahit gaano na tayo katagal sa pananampalataya, we are not strong enough to fight temptation. We are not strong enough to overcome all trials. That's why po, napakahalaga ng salitang repentance kahit sa mga matatagal na sa pananampalataya. At napakahalaga talaga na ang buhay natin ay araw-araw nakatalaga at surrender sa ating Diyos. Amen. Pero ngayon po, pag-usapan natin ang isang karakter sa Bible na bagamat ilang years na sa ministry, ay nag-fail pa rin. Hindi lang po ito basta tagalinis ng church, hindi rin po basta hindi po siya singer, hindi rin po siya usher. Ito po ay kasama ni Jesus habang gumagawa siya ng mga miracles. Na saksihan din niya kung paano nakapagpalakad ng lumpo,
paano nakapagpakita ng bulag. Ayan. Isa siya sa disciple ni Jesus. At ito po ay si Peter. Ayan. Pag-usapan po natin si Peter. Makipagbukas po tayo sa Lucas